Ang sabi po ng Mark 8 verse 38, ano raw po ang pakinabang mo? Makamtan mo man lahat ng bagay, lahat ng yaman sa mundo, pero mawawala naman ang kaluluwa mo. That is your priceless possession, yung kaluluwa mo. Ang tanong ko po sa inyo, yung priceless possession mo ngayon, kanino mo ipagkakatiwala? Makamtan mo man lahat ng yaman, lahat ng success sa mundo, baliwala yan. Walang kwenta yan. Kung mawawala naman ang kaluluwa mo. Diba? Kung pupunta naman sa impyerno ang kaluluwa mo. Ano talaga ang success, no, through the Bible? What is real success? Hindi yung mga material na bagay na nawawala. Ngayong umaga, you have all the power. You will choose where to place your priceless possession. Yan ang kaluluwa mo. Matthew 6, verse 19 to 29. Ready? Go. Lay not up yourselves treasures upon earth, where moth nor rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through or steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, mapagpalang Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa umaga na ipinagkulob niyo po sa bawat isa na kami po inyong dinala sa inyong bahay-sambahan. Dalangin ko po, Panginoon, ihanda niyo po ang puso ng bawat isa, especially po, Lord, ang aming mga visitors. Balutin niyo po kami ng karunungan at kababaang loob sa umagang ito sa pag-aaral po namin ng iyong salita. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y maupo na. Okay, so ngayong Care Sunday po, no, ang title po ng aking message is about success. Real success. So marami po tayong mga bisita ngayon dito na mga working people, mga business people, and of course, kahapon sa amin pong Kindness Saturday, marami rin po tayong naimbitahan na mga working din po, mga parents ng mga batang nag-a-attend po sa gospel class, sa community naman po yan. So ngayon, ang title po ng aking lesson ngayon is Real Success. So sa binasa po natin kanina, no, let's define muna, ano bang success? Let's define success. So sa dami po nating mga professionals ngayong umaga rito, mga business people, iba-iba pong definition natin. Pero kumuha lang po ako ng mga common na mga definition about success. Ang sabi po dyan, no, what is success? Success is the ability to reach all your goals in life. No? Sa common po na mga nasa corporate world, no, pag sinabi mong naabot mo na yung gusto mo sa buhay, yung goals mo sa buhay, no, success na po sa kanila yon. Okay? Kapag nakatapos ka ng pag-aaral mo, nakapasa ka sa bar exam, board exam, kapag napasa nyo yung mga trainings, and kapag na-promote ka. Basta kung ano yung goals natin sa buhay, kapag na-reach mo na yon, no, kino-consider natin na success yun. Ano pa yung isang definition pa, common na definition ng success. Ang sabi po dito, success is about having more money and a higher social status. Kapag marami kang pera sa panahon ngayon, in our generations, kapag marami kang pera, kino-consider mo na yung sarili mo na successful. No? Isa yan sa mga barometer ng mga career people, mga business people, kapag marami kang pera. No? In business, kapag liquid ka, pag sinabi nila, no? Kapag liquid ka, ibig sabihin, malalim ang bulsa mo, no? Kapag marami kang pera, that is success. And of course, sabi nga nila, ngayon, sa generation ngayon, na very important yung higher social status. No? Yung mga dating kasama mo sa work or mga classmate mo, dati kasama mo lang yung mag-jeep. Ngayon, di kotse na. So, yung status nila sa buhay. No, dati, nagre-rent lang yan ng apartment. Ngayon, may bagong bahay na. Dati, empleyado lang yan. Ngayon, may business na. Dati, simpleng empleyado lang yan. Ngayon, managers na. So ngayon, no, diyan dinidefine, no, commonly ng mundo, yung success. No, yung anong status mo ngayon. Kaya pag nakita niyo po, no, kapag reunion, di ba kapag reunion, anong pinag-uusapan ng mga nag-gather together? Kumusta ka na? Ano nangyari sa buhay mo? Di ba?
Ilan na ba ang kotse mo? Ilan na ba anak mo? Di ba? Kasi doon nakikita after 10 years, after 20 years na hindi kayo nagkita, ang laging pinag-uusapan sa reunion, ano na yung naabot mo sa buhay. Ba? Kasi doon mo makikita yung success Kapag medyo simple lang at hindi ka masyado naging successful, ano nangyayari? Hindi ka umaattend ng reunion. Kasi nahihiya ka Pero kapag successful ka, di ba, unang-una ka doon sa venue, di ba? Kailangan nandun ka para makita ng mga classmate mo, ano na ba nangyari sa akin ngayon? After 10 years, after 20 years. Diba? So yan po ang definition ng success in a worldly perspective. Pero ngayong umaga po, sa ating pong Career Sunday, let's define success in a different perspective. In a godly perspective. Kasi hindi lang po success ang ino-offer ng mundo. Mamaya po pag-uusapan po natin. Kasi ang topic natin is about success. So dito po, tignan po natin, through the Bible, ano ba yung ibang perspective, ibang pananaw natin about success. Basahin po natin sa Joshua 1:8. Ano pong sabi dyan? This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have not just success, but good success. So pinapakita po dyan, ang sabi dyan, this book of the law. Alam niyo po kung ano yung book of the law? That is the Bible. Alam niyo po sa MBBE, dito po sa aming eklesiya, lahat po ng tumatayo dito sa harap, lahat po ng mga nagtuturo, lahat po ng mga prinsipyo ng bawat career people, estudyante, mga business people, lahat po is based sa Bible. Ito pong ang tinatawag namin na manual ng buhay. Sa ating po mga bisita ngayon, ito po ang manual ng buhay natin. Dito po natin makikita paano ka pagpapalain ng Panginoon. Diba? Dito natin madidiscover, diba, yung buhay after ng kamatayan natin. Dito po, through this Bible. Kaya po, ito po yung guide natin yung Bible. And this is our manual. Not just manual, this is the best manual sa ating buhay. Kaya po dito, yung mga members po natin, pag nakita nyo po, lagi po yung mga dalang Bibles. Kasi, dito po natin madidiscover, ma-unlock, paano ka pagpapalain ng Panginoon. So, ngayon po sa ating po mga professionals at mga business people, allow me to unlock, to discover kung ano yung mga success, real success na tinuturo through the Bibles. Okay? Ngayon po kanina sa pinag-usapan po natin, balikan lang po natin. Matthew 6 verse 19 to 21. Nakalagay po dyan, for where your treasure is, there will your heart be also. Kung saan daw po yung treasure mo, automatic nandun po yung puso natin. Okay? Ngayon, tanong ko lang pong bawat isa, what is your treasure? Sa lahat po na nandito po sa aming eklesiya, gusto ko lang pong kayong tanungin, ano ba ang treasure niyo sa buhay? Sabi ng iba, pera. Yun ang common. Yung treasure nila pera. Na kapag may pera ka, parang you can do anything, you can buy everything, sabi nila, kapag may pera ka. Kaya sabi nila, pera daw. Kasi alam mo yung iba, kapag siyempre pag galing ka talaga sa scratch, ang tawag nila doon, hard-earned money. So talagang yun ang tinitignan nilang treasure ko. Yung itong hard-earned money na pinaghirapan ko. Iba naman, ang sabi nila, profession. Yung title mo sa company. That is your treasure. Pinaghirapan mo yan For how many years na nasa company ka, panay overtime ka, di ba? Para ma-reach mo yung goal mo sa buhay. 5 years from now, 10 years from now, ano bang goal mo? Di ba? Kapag nasa corporate world ka, lahat gagawin mo. Overtime, di ba? Tapos, syempre, kung asan si boss, doon ka. Di ba? Dapat super bait ka kay boss para ma-promote ka. Di ba? So, yun sa mga, sa corporate world So, minsan titignan nila yan.
Kaya nga kung titignan nyo minsan, no, dito sa atin, hindi lang naman siya career, but even business. Sa business po, especially pag hindi yan minana, pag startup business yan from scratch, minsan yan ang kinoconsider mo kasi may mga nakakausap din ako mga ibang business people. No? So, tatanong ko sa kanila, ano bang importante sa'yo? Nakuha mo na lahat eh. Ang sagot lang business. Bakit? Ang business kasi, yun daw nagsusustain sa mga needs nila at mga wants ng family niya. So yun, business. At sabi niya, ang pinuhunan ko rito, dugot pawis para maput up po itong business. Kaya sometimes sa kanila, ang treasure nila yung business nila. Okay? Sa iba naman yung possession. Sa panahon natin, no, Gen Z na ba ang ngayon, ang nagdo-dominate? Ngayon, mahilig ang mga tao sa collection. At ngayon, ang collection ngayon medyo social. Collection ng bag, collection ng relo, ng sapatos, di ba? Collection ng kotse, di ba? O meron nga tayo napapanood sa TV, 40 ang collection niya ng kotse, di ba? At ngayon, bago na ang collection ng payong. Kaya mamaya po, payong po ibibigay namin sa mga bisita natin. Kaya in demand ang payong ngayon eh, dahil maulan. No? Dahil maulan. And ngayon po, no, yung possession na yan, iniingatan natin yan. Sometimes, no, talagang tinatago mo pa yan. Yung mga bags ng mga babae, minsan may sarili pa yung Nagpunta kami ni Only sa isang friend namin na may-ari ng isang business. Isang kwarto, may mga lagayan. Bawat bag niya, may kanya-kanyang kwarto. Yung mga maliliit na box. No? So, yan ang kanyang collection. Sabi niya, itong collection ko, ito yung treasure ko. Na? So, iba-iba. And ang iba naman, popularity. So, ngayon, social media, di ba? Yung mga vloggers natin, kapag naka 1 million likes, views, parang gano'n. Parang sobrang big thing na yan sa generation ngayon. No? And alam nyo, kapag sikat ka na athlete, di ba? Kapag sobrang sikat ka, tapos biglang nag-down ka, even yung mga politiko, kapag sobrang nasa pedestal yan, sobrang hindi na natatalo yan, pero biglang natalo siya, nagkakaroon ng anxiety. No? Bakit? Kasi hindi na sila popular. Hindi na sila sikat. So, yun ang treasure nila eh. Kaya nga minsan, di ba, meron tayong kilalang boxer eh. Kakamatay lang, di ba? Sobrang sikat yan dati. Pero dahil, syempre, sunod-sunod ang talo niya, 3 talo niya, sunod-sunod. So, I don't know kung anong nangyari sa kanya, pero namatay siya. Hindi pa alam ko anong reason eh. Pero marami po sa ating mga atleta na sobrang sikat, pero pagka sila ay bumagsak na, natalo, nagpapakamatay yan because of depression, anxiety. And lastly, sa mga tinanong ko, anong treasure mo sa buhay? Itong pinaka-common, yung aking pamilya. Sabi niya, yan ang treasure ko, ang aking mga anak, ang aking kayamanan. Di ba sa mga mothers, yan ang laging sinasabi, ang aking kayamanan, wala man akong pera, wala man akong bahay, wala man akong kotse, pero ang aking kayamanan ay ang aking mga anak. No? So yun, so makikita natin. So ngayon, sa dami po natin dito, no, iba-iba po tayo kung anong treasure, anong kinoconsider mo na treasure na hawak mo ngayon, treasure na buhay mo ngayon. No? Sa binasa rin po natin, makikita rin po natin doon, sa Matthew 6:19-21, meron po dyan 2 klase, 2 kinds of treasure. No? Unang treasure na makikita po natin dyan sa binasa natin is the earthly treasure. No? Ano yung earthly treasure? Ito po yung mga material na bagay na nahahawakan mo. Sabi nga po ng binasa natin kanina, ito yung mga bagay na naaagnas. Ito yung mga bagay na kinakalawang. Ito yung mga bagay na kahit itago mo pa sa napaka-safe na vault, napaka-safe na bangko, pwedeng nakawin yan, di ba? Nakikita niyo yung, napanood yung National Treasures, di ba? Makikita niyo doon, minsan, kahit sobrang secure na yan, kaya pa rin nakawin yan. Bakit? Yan ang sinasabi ng binasa natin kanina, earthly treasure. Yan ang mga bagay-bagay na mga temporal lang, temporary. Pero, yung isang kind of treasure sa binasa natin kanina,
is, ito naman, next please. Yan. Heavenly treasures. No? Ang sabi dito, things which will never be broken nor stolen. Makikita niyo po yan mamaya, no, sa ating pagpapatuloy. At ito yung mga priceless na bagay. Ito yung mga eternal na bagay. Sabi po doon sa Matthew 6:20, but lay up yourself treasures in heaven, di ba? Where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through and steal. Ito yung mga bagay, no, na hindi makakalawang, hindi maaagnas, hindi masisira. At kahit ikaw na ang pinakamagaling na magnanakaw, hindi mo kayang nakawin to. Diba? Yan ang sabi sa Bible eh. Matthew 6, verse 20. So sa binasa po natin kanina, no, sabi doon, two kinds of treasure. Earthly treasure and heavenly treasure. Pero alam nyo ba, meron din dalawang truths about treasure. Ano yung first truth about treasure? Yan. We choose where to place our treasure. Tayo po, sarili po natin, tayo po ang namimili saan po natin ilalagay yung ating mga treasures. No? Ikaw ang mamimili saan mo gustong ilagay na bangko ang pera mo. Ikaw mamimili saan stocks mo i-invest ang pera mo. Ikaw din ang mamimili anong klaseng box, anong klaseng vault ang bibilin mo para sa mga alahas mo. No? So, yun ang unang truth about treasure. So, dito, kanina, nag-usapan natin, dalawang klase ng treasure. Earthly and heavenly treasure. Ngayon, may dalawang katotohanan din siya. First truth is, we choose where we place our treasure. So ngayong umaga po, no, sa ating po mga bisita ngayong umaga, no, may mga bags kayong dala, no? May mga dala ba kayong cellphone ngayon? Meron, di ba? May dala ba kayong mga wallets ngayon? Ayun. Sige nga, palabas nga. Pakita kung meron kayo. Yan, palabas ng ating mga cellphone, yan. Yan. Ang cellphone, importante ngayon yan, ha, no? Parang maiwan na ang lahat, wag lang ang cellphone. Ha? Maiwan lang ang anak sa mall, wag lang ang cellphone. Di ba? Pero importante talaga ang cellphone, means of communication. So ngayon, taas po natin yung ating mga wallets, yung ating mga cellphone. Yan. Taas po natin, please, even ang mga members natin, try lang po natin. Dala nyo ba? Ano yung meron kayo ngayon? Yan, try natin. Please, yan. Yung mga lalaki, wala. Try natin. Yan. Yan. Ang sabi dun sa first truth, we choose where we place our treasure. Ikaw may mili. No? Mga mami, mga kuya, mga professionals natin, mga business people, pwede nyo bang iabot muna sa katabi nyo yung wallet mo? Abot nyo lang. Secure po ang place na to. Okay. Iabot nyo muna. Paabot nyo lang wallet. Yan. Eh si mami, yung pinakamalit na wallet ang binigay. Ayan, bigyan niyo po yung wallet nyo. Wallet or cellphone. Sa katabi nyo. Try natin. Yan. Ibigay nyo lang. Bigay nyo lang. Kahit po sa likod po natin. Lagay nyo po lahat ng cellphone mo, lahat ng wallet mo. Yan. Nag-exchange na ba kayo? Yan, si mami yan. Okay. Nag-exchange na, no? Yung iba ayaw. Yung iba ayaw eh. Gumagano pa. Ayaw. Pero try po natin, no? Okay. Alam niyo po, no? Unang katotohanan, we choose. Pero this time, hindi naman kayo namili eh. Di ba? Ako ang nagsabi na ilagay niyo muna dyan. Di ba? Alam niyo kung bakit? Kasi, let's discover the second truth. Anong second truth? Our hearts will follow our treasure. Kaya yung iba ayaw eh. Diba? Ayun. Sa mga nag-exchange gift tayo ngayon, no? Ayun. Bukas na nyo na po ibigay yan sa katabi nyo. Make sure alam nyo ang itsura ng katabi nyo, ha? Siguraduhin nyo kasi hindi po ako accountable dyan, no? So, tignan po natin, no? Alam nyo, sabi nga ng Bible, totoo po, for where your treasure is,
there will your heart be also. Totoo po yun. Alam niyo kung bakit? Kasi habang nagsasalita po ko, hindi na po kayo nakatingin sa akin. Ang iba po nakatingin na sa katabi. Baka binawasan, mami, no? Mami, secure yan, di ba? Baka binawasan yung wallet eh. Baka yung cellphone, di ba? Ginalaw na. So, totoo po yun eh. Ang sabi ng Bible, for where your treasure is, there will your heart be also. So ngayon po, sa ating pong ginawang exercise, hawak niyo po yan eh. Pero, di ba, nawawala po yung focus natin. Kasi bakit? Kung saan mo binigay ang wallet mo, ang cellphone mo, di ba, whether ito ay hindi naman ito public talaga, ito ay secure na place, pero still hindi po natin kayang pigilan yung ating mga mata, yung ating mga sarili, para tignan, to check kung yan ay nasa ayos pa ba. Kung yan ay kumpleto pa ba. Baka binawasan, di ba? Baka kumupit si ate, di ba? Ngayon po, para makapag-focus na po kayo, balik nyo na po. Yan. Yan. Make sure bago kayo lumabas, hindi ko po kayo kilala. So make sure na, yan, ate, balik mo na. Nagagalit na siya. Yan. Di mo, ayaw na ibalik, di ba? Mas updated daw kasi yung cellphone. Okay, so yun po yung truth, no? Pero alam niyo po, sa binasa po natin kanina, sa Matthew 6:19-21, nakita po natin yung treasure, no? Na may treasure po, earthly treasure, na yan ay nasisira. Mga material na bagay, that is temporary. Even yung ating mga loved ones. Bakit po? Bakit ko po nasabi? Kasi ang mga loved ones natin, hindi man forever yan. Diba? Hindi forever yan. Darating ang panahon. Kaya nga minsan kapag November 1, no, pagpupunta kayo sa sementeryo, nanonotice nyo, may nichong maliit, may nichong mahaba. So, ibig sabihin po nun, may namamatay na bata, may namamatay na matanda. So, ibig sabihin yung mga loved ones natin, temporary lang po yan. Hindi yan habang buhay, hawak nyo. Kaya nga siya nakalagay doon sa earthly treasure. And ang pangalawa naman, na klase ng treasure, ito yung sinabi ko sa inyo sa mga kaibigan natin. The heavenly treasure. No, ito yung mga bagay na that will never be broken nor stolen. Ito yung mga internal na bagay. And na-unveil na rin natin yung dalawang truths about treasure. We choose where to place our treasure. At kung saan mo nilagay yan, your heart will follow. Diba? For where your treasure is, there will your heart be also. Alam niyo po sa ating mga bisita, no? Sa ating pong, even sa mga kasama po namin sa ating eklesiya, alam niyo ba na meron tayong isang priceless possession na hindi pwedeng bilhin? Alam niyo ba kung ano yun? Yung ating kaluluwa. That is our priceless possession. Hindi po yung mga bagay na meron kayo ngayon. No? Ang ating kaluluwa po, yan ang pinaka-priceless possession na meron tayo. Hindi po kung ano yung bagay na meron ka ngayong umaga. At ngayon po, no, sabi ng Bible, sa Mark 8, verse 36, please. Ang sabi po dyan, yan. Tignan po natin mga bisita, no, sa mga guests po namin, mga friends. Ang sabi sa Mark 8, verse 38, no, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Ano raw po sa mga career people natin, this is career Sunday, no? Career people, business people natin. Ang sabi po ng Mark 8, verse 38, ano raw po ang pakinabang mo? Makamtan mo man lahat ng bagay, lahat ng yaman sa mundo, pero mawawala naman ang kaluluwa mo. Kaya nga po sabi ko kanina, that is your priceless possession, yung kaluluwa mo. Diba? Ngayon, sa nakita po natin, meron po akong tanong sa inyo. No? Ang tanong ko po sa inyo, yung priceless possession mo ngayon, kanino mo ipagkakatiwala? Diba? Yung material na bagay nga, hindi mo pwedeng ipagkatiwala sa katabi mo. Ngayon, your priceless possession, yung kaluluwa mo, kanino mo pwedeng ipagkatiwala kaya ngayong umaga? Kasi ang sabi po ng binasa natin kanina, makamtan mo man lahat ng yaman, lahat ng success sa mundo, baliwala yan. Walang kwenta yan. Kung mawawala naman ang kaluluwa mo. Diba? Kung pupunta naman sa impyerno ang kaluluwa mo. Kaya nga po sa atin po dito, no, sa ating mga bisita, no, kaya po namin kayo naimbitahan dito para makita po natin, no, makita po natin
ano talaga ang success, no, through the Bible. What is real success? Hindi yung mga material na bagay na nawawala. Yung ipapakita po namin sa inyo ngayong umaga, yung success na eternal. Di ba? Ngayong umaga, you have all the power. You will choose where to place your priceless possession. Yan ang kaluluwa mo. At kapag pinili mo na kung saan yan, automatic yan, your heart will follow. Ano pong sabi dyan? Sa John 3:16, very familiar verse po ito. No? Anong sabi dyan? John 3:16. Basahin po natin ng sabay-sabay. John 3:16. Go. For God, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. No? That is real success. No? Sabi niya, inibig ng Panginoon ang buong sanlibutan na binigay niya ang kanyang bugtong na anak. At kung sino man po ang maniwala sa kanya, manampalataya sa kanya, no? Hindi mababahala at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Langit. Kaya po sa ating mga bisita ngayon, no? Yung priceless possession mo, yung kaluluwa mo, you have the chance this morning. Saan mo siya pwedeng ipagkatiwala? Saan mo siya pwedeng ilagay? Ang pakiusap ko lang po sa ating pong mga bisita, wag na wag po kayong lalabas sa building na to na hindi nyo po alam, no? Anong mangyayari sa kaluluwa mo at hindi nyo po alam saan yung pinagkatiwala yung priceless possession na meron ka. No? At gusto po namin, ang panalangin po namin, no, sa aming pong mga bisita na naimbitahan ngayong umaga, lalabas kayo dito sa building na to na meron kayong pag-asa. No? Pag-asa ng buhay na walang hanggan. Di ba? Kasi ito yung mga bagay-bagay na sinabi natin, ito yung heavenly treasure. Ito yung mga bagay na hindi mo pwedeng bayaran, hindi mo pwedeng nakawin, at hindi ito naagnas, hindi ito nasisira. Ito yung mga bagay na to. Kaya lang, again, ikaw, first truth, no? Ikaw ang mamimili. Saan mo ipi-place yung treasure mo? Diba? Your priceless possession, yung kaluluwa mo. Ikaw ngayon, baka mamaya wala ka ng chance mamili. Kaya ngayon, nandito ka eh. Hindi aksidente sa ating mga kaibigan, mga bisita. Hindi po aksidente na nandito po kayong umaga. Ibig sabihin, inalaw po ng Panginoon na nandito po kayo para po makapili kayo. Meron kayong pagkakataon, mamili. Kanino nyo ipagkakatiwala ang kaluluwa nyo? Hindi po sa akin. Hindi po ako pwede doon. Diba? Sabi doon, sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, at whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. No? Libre po yan. No? Diyan mo pwede, sa Panginoon mo pwede ipagkatiwala ang iyong priceless possession. So sa ating pong mga professionals, sa ating pong mga bisita, mga business people natin, pinag-usapan natin, na-define natin about success. Diba? Pero sabi ko, ang real success talaga, no, ang real success is having Jesus Christ in your heart. That's real success. No? Ikaw na, 'di ba? Ang mahirap, ikaw na pinakamahirap sa mundong ito. Wala kang bahay, wala kang sasakyan. Pero pag meron kang Kristo sa puso mo, successful ka. Bakit? May langit ka eh. That's heaven. Kahit sinong bilyonaryo, kahit sinong kontraktor, hindi pwedeng bilhin yan. Kahit sinong district engineer, kahit sinong politiko, hindi pwedeng bilhin ng langit. Di ba? Libre yan eh. Ang kailangan nyo lang po is tanggapin ng Panginoon sa puso nyo. Ba? Success, no, dinefine natin, but real success is having Jesus Christ in your heart. So sana sa ating pong mga bisita ngayong umaga, huwag po kayong aalis sa building na to na hindi nyo po nasusumpungan ang real success na binibigay ng Panginoon, having Jesus Christ in your heart, at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Okay? So tayo po tumayo lahat. Maraming salamat po, Preacher Verley, for that very clear message. At naniniwala po ako na naunawaan po natin ngayong umaga ang mensaheng yan. No? So, while he was actually preaching, I
naalala ko po itong verse sa 1 Timothy chapter 6, verse 7. Ang sabi po niya dito, "For we brought nothing into this world, and it is certain we carry nothing out." Wala po nung tayo po ay pinanganak, wala po tayong dala-dala, di ba? At ganoon din po kapag tayo namatay, lahat po ng sinasabi natin na ating possessions, sinasabi po natin na ating mga success sa buhay, sa ating mga naabot, na kung minsan yan ang naghahadlang po sa atin, di ba? Para tingnan ang salita ng Panginoon. Pero ito po ang babala po sa atin. "For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out." And in verse 8, ang sabi po niya dito, "And having food and raiment, let us therewith be content." You know, this is only possible, yung verse 8, if you have the Lord Jesus Christ in your heart. Because He is the only person that can be your all-sufficiency. Kaya nga po ang invitation po na ito ngayon, we will be giving an invitation for each of you na wala pang katiyakan ng kaligtasan. Wala ka pa, hindi mo pa alam kung saan papatungo ang iyong kaluluwa kapag ikaw ay namatay. To come and receive Him by faith. To come and repent of all your sins and accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. When you come to in front, hindi po ibig sabihin that you will be part of this ecclesia. Hindi po. We are giving this invitation so that you might have the opportunity to have a personal relationship with Christ. Yun po yung possession na sinasabi po ng ating speaker ngayon. Okay? Because it is Christ who gave His life and paid the penalty of your sins. Okay? Kaya nga po sabi niya dito sa John 14 verse 6, "I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me." So ngayon po, kung ikaw ay aming bisita, or if you are a member, no? It doesn't mean na ikaw ay member, automatically pupunta ka sa langit. Kung wala ang Panginoon sa puso mo, sa impyerno pa rin ang papupuntahan mo. Kahit ikaw ay member ng eklesiyang ito. So, if the Lord has spoken to your heart, nakita mo ang sarili mo, wala kang katiyakan ng kaligtasan, at nais mong magkaroon ng tunay na relationship sa ating Panginoon, we'd like you to come and our counselors will explain to you how to receive the Lord Jesus Christ in your heart. So I would like to